Ito yung mga player na after malipat ng team naging all-star or nasa all-star level or kaya nabuhay yung kanilang karir. Ang pinaka-notable doon si James Harden. Naging all-star siya after malipat ng Rockets at naging MVP pa. Kung medyo kapanahunan ko pa, baka inabot pa si Jermaine O'Neal o Tracy McGrady. Pinaka-recent si Lauri Markkanen, Tyrese Haliburton at si SGA. Iisa lang ang pagkakapareho ng mga player na to. Napunta sila sa isang non-playoff team at sila ang naging main core na naging contender pa yung team na napuntahan nila tulad ni SGA at Haliburton. Ang possible sumunod sa kanila at pinakabago si Deni Avdija na after matrade paalis ng Wizards nasa all-star number ngayon. Pero si Avdija kasi bago pumasok ng NBA kinukunik siya halos katulad yung laruan niya ni Luka. Nakakalimutan ko yung nickname na binigay sa kanya eh. Kaparehas yun ng kay Luka. Nag-a-average siya ng almost 26.7 rebounds, 6 assists, 47 and 37%. Almost 10 points ang inangat nitong si Avdija since last season. May chance pa si Avdija na maging most improved player at kung sakali, masama pa siya sa All-Star. At kapag bumalik si Dame next year, at least may kasama na siyang All-Star na matagal na niyang hinihingi dati sa Portland, ngayon lang binigay kung kailan siya umalis dati. Yung isang player pa, si MPJ, galing siyang Denver Nuggets na third best player nila na napunta sa isang tanking team, ang Brooklyn. Contender din sa All-Star at most improved player si MPJ. Almost 26.7 rebounds, 3 assists. Kaya pala sabi ko dati kung ano-ano na lang masamang nangyayari sa mundo ngayon na meron pang 49 and 40%. Ito kasi yung pattern ng mga player na nagiging all-star or top player. Dapat galing sila sa isang contender na team na napunta sa isang tanking team. Ito naman yung ibang player na kapag na-trade din sa ibang teams, may chance makabawi ang karir or kung suswertehin, maging isa sa top player. Minsan kasi kailangan mo talaga ng swerte. Kahit gaano ka pa kagaling, kung may balat ka naman, malas talaga. Ang unang player kung matitrade sa ibang team, sa hindi playoff contender na team kundi yung nasa tanking team. At possible maging all-star or mabuhay ulit ang karir, si Jaden Ivey ng Detroit. Mukhang hindi na siya kailangan ngayon ng Pistons. Mula sa pagiging starter, naging off-the-bench player na lang siya. High ceiling pa naman dati si Jaden Ivey nung rookie season niya. Parang sinasabi pang next Ja Morant dahil sa pagiging explosive. Kaso ang nakopya nitong si Ivey yung pagkakaroon ng injury ni Ja Morant. Prior kasi magkaroon ng injury itong si Ivey, nag-a-average siya ng 17 points, 4 rebounds, 4 assists, nasa 43 and 36% pa. Future trio sana sila ni Duren at ni Cunningham, kaso ando na yung isang Thompson. Ang bilis din ng transition ng Detroit, nawala agad sa rotation itong si Ivey at bumagsak bilang off-the-bench player na sa ngayon nasa 8 points, 2 rebounds, 1 assist sa loob ng 15 minutes. Hindi na kasi nakikitang makaka-recover pa siya bilang starter. Tinawag na ngang re-entry phase itong si Ivey. Ang pinakamalapit na senaryo sa kanya si Markkanen na nagkaroon dati ng injury at na-trade papuntang Jazz. Kaya ang pinaka-best chance ni Jaden Ivey na makabawi ang karir kung mapupunta siya sa isang tanking team para at least bumalik ulit yung confidence at yung laruan niya. Ang player naman na kailangan ng matrade agad para mabawi yung karir or mabuhay pa yung karir si Dalton Knecht. Iisa lang naman kasi ang issue sa kanya edad. Kung buburuhin lang siya ng Lakers, matatapos ng maaga ang karir niya. Going 25 years old na kasi si Dalton. Kita naman kapag binigyan siya ng playing time, nakakascore na maganda. Kahit nung nilagay siya sa G-League, nakakabawi naman. Na-emphasize na kasing si Dalton hindi magamit ng Lakers ng pangmatagalan sa loob ng court dahil sa defense. Buong team nila problema ang depensa. Isang team lang naman ang pwede makapagbigay ng chance kay Dalton dahil sa track record nila, Indiana Pacers. Sa reason na hindi sila big market at hindi sila makabili ng big time player. Ibig sabihin, hindi sila top destination para puntahan ng mga bigating free agent. Meron silang next man up culture. Tulad ng sinabi ko dati, Granger naging Paul George, tapos Oladipo naging Sabonis. Sumunod si Haliburton, may susunod agad sa kanya. Parang culture kasi ni Larry Bird, ayaw patalo Tagal din niya kasing naging executive sa Pacers. At ang Pacers din, maraming naging most improved player.
Kung sa game style siguro, marami siguro magagalit dito Golden State dahil 6'6 si Dalton, magagamit siya bilang sentro pero 3-point shooter talaga siya. Experimental na pwedeng gawing replacement kay Klay Thompson. Kaya nahihirapan si Steph ngayon kahit merong kasamang Jimmy Butler, hindi naman kasi niya nakasanayan yung style ni Butler. Dati kasi kapag nakapokus ang depensa dito kay Steph, meron siyang Klay na papasahan. Kaya nung nawala si Klay dati dahil sa injury, nahirapan talaga nun si Steph. At nung bumalik naman si Klay, naging contender ulit ang Golden State nun. Nung nag-struggle naman si Klay, bumagsak ulit ang Warriors. Hanggat wala silang naipapalit na katulad ng kay Klay Thompson tapos si Steve Kerr ang coach, mahihirapan doon ang Warriors. May konting pagkakapareho di umano si Klay at si Dalton. Catch and shoot player tapos alam din gumalaw sa ball movement, mahilig din sa switch na hindi nagagawa sa Lakers kasi hindi sa kanya ang focus at hindi man siya maging all-star at least haba pa yung karir niya. Yung offensive traits lang ang may pagkakapareho kay Dalton at kay Klay. Dahil nga si Klay Thompson dati nung prime niya isa sa best two-way player. Hindi kasi pwedeng dalhin si Dalton sa isang defense-oriented team kasi nga yun ang problema niya. Pero ang Golden State, offense-oriented. Kahit hindi siya makadepensa na maayos, yung 3-point shooting naman, yung panlaban niya. Kung balance team, siguro sa Miami Heat. Bukod dun siguro Denver, pero mga contender sa playoff sa mga team na to. So tulad ng sinabi ko dati, ang Indiana Pacers merong next man up culture dahil ang sumunod kay Haliburton nang ma-injured siya si Benedict Mathurin. Actually lahat ng core player na kasama ng Pacers last year umangat din ang stats ngayon. Meron siyang average na 19 points, 5 rebounds, 3 assists, 43 and 37%. Nung ma-injured si Haliburton at alam na siyang hindi makakalaro ng isang season, obvious agad na si Mathurin ang papalit sa kanya. Kahit pa andun sina Nembhard, Naismith at si Topin. Pero si Mathurin ang isa sa mga player ng Pacers na kahit ilagay sa starting unit or second unit nakakapag-deliver pa rin. Kung si Mathurin ang next man up dito sa Pacers, hindi rin kasi alam kung ano ang mangyayari dito kay Haliburton dahil nga sa injury nakuha niya. At kung ililipat din si Mathurin malamang sa team na contender sa playoffs, second best player siya ng isang worst team. Pero kapag nilagay siya sa isang best team, malamang maging role player lang din siya. Saka dapat hindi ko isasama si Mathurin dahil nasa isang worst team na siya ngayon. Hindi niya na kailangan malipat. Isa pa doon, ang isang katulad ni Dalton na kailangan na rin lumipat ng isang tanking team ay si Kuminga. Mas mahirap nga yung sitwasyon niya kumpara dito kay Dalton Hindi lang role ang problema dito kay Kuminga. Nagkakaroon na rin ng issue yung reputasyon niya dahil publicly sinabi niyang gusto niyang maging all-star at pinipigilan ng Golden State yung sitwasyon na yon. Isa pa, yung pagkakaroon na rin niya ng injury. Ang Golden State kasi struggling team. Wala sila sa contender sa playoffs ngayon, wala din sa tanking. Kaya maghahanap sila ng isang complementary player. Change of scenery naman para kay Kuminga para makabawi yung karir niya. Walang masyadong team na nagkaka-interest sa kanya ngayon. All-time low ang value niya sa trade. Ang pinaka-best team siguro na pwede mapuntahan ni Kuminga, Wizards. Or kaya, Pacers. Safe choice kasi yung Indiana lagi. Dahil meron silang next man up sa lineup. Kaya makakakuha ng chance si Kuminga. Nasa kanya na nga lang yun kung sasayangin. Dahil complementary player ang hinahanap ngayon ng Golden State dahil nga struggling sila, pwedeng ipalit kay Kuminga kung sakali ay itong si Mathurin. Dahil wala pa rin naman siyang contract extension.